O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa ganda. Ang ating anime series ngayon ay pinamagatang Agent Demi-Human 2nd Season. Like and share na rin po para tuloy lang kami sa pagtatagalog ng anime series. Nagsimula ang kwento sa paglapag ni Tasaki mula sa helicopter at sinalubong siya ni Sokabe na nagsabi sa kanya na malapit na siyang tanggalin sa Agent Control Commission dahil sa kabiguan na mapigilan si Sato at sa pagpayag na makatakas sina Kei at Ko. Sa isang recorded video ay inanunsyo ni Sato ang kanyang second wave na aksyon para paslangin ang 15 tao na pinaniniwalaan niyang sangkot sa pagsasabuatan laban sa mga agent. Ang isa pa sa demand na hinihingi ni Sato ay ang pagbibigay ng karapatan sa pagkamamamayan o citizenship na tinutulan ni Tasaki. Sinabi ni Sokabe kay Tasaki na kung hindi nito ibibigay ang demand ni Sato ay kailangang mapigilan ni Tasaki si Sato bago pa may mangyaring masama sa ministro. Ayon naman sa Chief Cabinet Secretary ay gagawin nila ang lahat upang malutas ang kinakaharap na problema ng bansa. Habang nasa loob ng kotse ay iniisip ni Kei at Ko kung paano nila mapipigilan si Sato gayong wala silang mga tranquilizer guns o di kaya ay lugar na pagdadalhan kay Sato kung sakaling mabihag nila ito. Pagdating sa mga kagamitan at experience ay hindi nila mapapantayan si Sato pero pagdating sa pakikipaglaban ay maaaring may tsansa sila. Sa puntong ito ay naisip nilang maghanap ng kasama na makakapagbigay sa kanila ng malakas na suporta kaya pumunta sila sa isang abandonadong bahay pero wala silang nadatnan. Ito yung dating hideout ni Sato pero wala yung inaasahan ni Ko na mga agent na nahuli dati ni Sato na sinabi nitong ikukulong doon. Kalaunan habang nagbabasa ng messages si Kei ay sinabi niyang nahanap na nila ang taong makakatulong sa kanila at ito ay si Yu Tasaki. Nagmaneho sila gamit ang isang ninakaw na kotse patungo sa ospital kung saan nakahiga ang comatose girlfriend ni Yu Tasaki upang pilitin nitong makipagkita sa kanila. Tinawagan ni Kei si Tasaki at sinabing papunta sila sa ospital kung saan nakalagay ang fiancé nito. Kaya agad na nagpunta si Tasaki at Izumi Shimamura sa ospital kasama ng mga private bodyguard nito. Habang pinaliligiran ng kapulisan ang ospital ay pumasok si Kei sa silid ng girlfriend ni Tasaki at nagbantang tatawagin ang kanyang black ghost kapag gumawa ng maling kilos si Tasaki. Biglang nahulog si Nakano sa kisame at kasabay nito ay dumating ang mga pulis at tinutukan ng baril si Kei. Walang mapagpilian si Kei kundi ang tawagin ang kanyang black ghost at ganon din si Shimamura. Muntik nang patayin ng black ghost ni Kei ang pasyente pero pinigilan siya ni Kei. Pagkatapos nito ay naglahong parang alikabok ang black ghost ni Kei. Sinubukang makipagkasundo ni Kei kay Tasaki pero mariin itong tumanggi hanggang sa sinabi ni Nakano na plano nilang pabagsakin si Sato. Dagdag pa ni Kei na handa silang makidigma kasama ng mga kapulisan bilang mga immortal na sundalo. Dahil dito ay naging maayos ang lahat at sumama sina Kei at Ko kay Izumi at Tasaki para magkasamang lalaban kay Sato. Nang mapagtanto ni Sato na hindi tutugunan ng gobyerno ang kanyang mga kahilingan ay gumawa siya ng isa pang pampublikong anunsyo upang simulan ang kanyang second wave na aksyon at pinatay ang isang batang surgeon na isa sa 15 katao sa kanyang listahan. Nagpagawa ng maskara si Sato habang ang kanyang mga assistants ay bumibili ng mga tiket sa eroplano. Sina Kei at Ko ay sumailalim sa pisikal na pagsasanay kung saan higit na nakitaan ng liksi at lakas si Ko kaysa kay Kei habang si Tasaki ay pinag-iisipan kung anong magiging advantage nila kina Sato. Pagkatapos ng training ay nabighani si Ko sa pagiging hot ni Shimamura at humihiling na sana wala pa itong boyfriend. Ipinakilala sila ni Shimamura kay Kuya Ogura na patapon ang buhay at agad ding nagpakilala si Nakano pero di ni Deadma lang ito. Tinanong ni Ogura si Kei kung ano sa palagay nito ang dahilan kung bakit namamatay ang tao na sinagot naman ni Nakano na dahil tumigil sa pagtibok ang puso. Ayon naman kay Kei ay may limit ang bilang ng mga cells na kayang mag-regenerate at kapag nag-exceed ang tao ay mamamatay ito. Pero sinabi sa kanya ng genius na doktor na wala sa cell kundi nasa tadhana ng tao na mamatay. Sumingit naman sa usapan ang kagalang-galang na si Tasaki sa usapan at sinabing get to the point na ikinainis ng dalubhasang si Ogura. Hiniling ni Ogura kay Kei na ilabas ang IBM nito para subukin kung papatayin siya nito. Nakumpirma ni Ogura na talagang gumagawa ng kabaligtaran ang IBM sa kung ano ang sinasabi ni Kei. Pero maaari ding kumilos ang black ghost sa sarili nitong mga impulses kagaya ng pagpatay niya ulit kay Nakano. Ayon kay Ogura ay merong kaso sa Iowa kung saan may isang IBM ang gumagapas ng damo dati pero nang tumagal ay nagsimula itong gumapas ng mais. Sa kaso umano ni Kei ay iniwanan nito ang black ghost ng matagal simula pagkabata. Muntik na ulit pumatay ng tao ang black ghost ni Kei pero pinadapa ito ng black ghost ni Shimamura. Napaka-unusual para kay Ogura ang kaso ni Kei kung saan nagawa nitong tawagin ang siyam na black ghost. Nang sumunod ay tinanong ni Ogura si Kei kung gaano na ito katagal na naging agent na kung saan ay sinabi nito na 1 buwan pa lang bagamat nakita na nito ang black ghost sa pagkabata nito.
Samantala ay sumakay si Sato sa isang eroplano at nagpanggap siyang isang matanda kung saan lulan din si Kazuo Sakurai na isa sa kanyang mga target na papatayin. Habang nasa ere ang eroplano ay naglaro muna ng Game Boy si Sato sa kanang maboryong na ito ay nagpunta ng first class kung saan naroon ang mayamang target. Hinanap niya ito pero wala kaya yung mga tao ng target ang pinagbabaril niya. Saka nakita niya ang politician na nagaling pala ng CR dahil na LBM tapos nag-eye-to-eye pa sila. Akala mo lalaban pero tumakbo pala pero hindi rin nakatakas dahil pinatay ito ng ghost. At pagkatapos ay nagpasabog ang loko ng bomba na naging dahilan upang ang eroplano ay mag-crash sa dagat. Sa isang pagsasanay para sa combat shooting ay inakala ni Kei na nakatutok sa kanya ang baril kaya siya sumigaw at naparalisa ang mga kasama ni Nakano. Nagtalo ang dalawa at pinag-iingat ni Keisiko na huwag maging masyadong malapit sa mga tao. Nagalit palalo si Ko nang sabihin sa kanya ni Kei na hindi nito pinapahalagahan ang buhay ng mga tao hanggang sa ipinaalala niya ang tungkol sa pagligtas ni Keito kay Kei. Nang maglaon ay nabalitaan nila ang pagkakasabog ng eroplano na gawa ni Sato kaya nag-eksperimento si Kei ng mag-isa sa kanyang IBM pero nahihirapan siya sa pagkontrol ng matigas din ang ulo na ghost. Sinabi ni Kei kay Ogura ang kanyang problema dahil hindi niya makontrol ang kanyang IBM. Kaya sinabi sa kanya ni Ogura na para baguhin ang ugali ng IBM ay kailangang baguhin din ni Kei ang kanyang sarili. Habang nag-uusap ang dalawa ay ipinatawag ni Tasaki si Kei para sa isang pagpupulong tungkol sa posibleng maging susunod na target ni Sato. Napagtanto ni Tasaki na bago targetin ni Sato ang kanilang boss na minister ay papatayin muna nito ang mga nauna sa listahan at may oras pa sila para maghanda sa pag-atake ni Sato. Ang plano ng grupo ay kunin ang schedule ng ministro upang matansya ang oras ng pag-atake. Gumawa rin si Tasaki ng talaan ng mga lugar na posibleng pangyarihan ng pagpatay at bawat lugar ay may mga kaukulang stratehiya. Bagamat mas kakaunti ang bilang ng agent sa panig ni Tasaki ay naniniwala si Kei na lalakas sila kung maghahanda sila. Ayaw pumayag ni Ko na makipaglaban si Shimamura dahil babae ito pero sinabi sa kanya ni Kei na wala silang pagpipilian. Sa panig naman ni Sato kung saan ang walang hiyang hacker na kasama ni Sato ay sinubukang makakuha ng impormasyon sa Control Commission and the Ministry server pero walang nakuha. Bagamat walang impormasyon tungkol kay Kishi ay gustong ituloy ni Sato ang plano sa pamamagitan ng pag-hack sa server ng Metropolitan Police Department kung saan malalaman ni Sato ang lugar at oras ng pagbabantay ng mga pulis kay Kishi. Sa kabila ng mataas na seguridad ay nahanap ng koponan ni Sato ang lokasyon ni Kishi sa mga bundok at pinatay ito sa pamamagitan ng isang IBM. Ang koponan ni Tasaki ay nagpatuloy pa rin sa pagsasanay at paghahanda habang mas natututo sila tungkol sa mga IBM sa pamamagitan ng mga lectures ni Ogura. Sa kalagitnaan ng discussion ay nakatanggap ng tawag si Tasaki tungkol sa nangyaring pagpatay kay Kishi. Ang tanging inaasahan ni Tasaki ay ang kakayahan ni Kei na magpalabas ng maraming IBM na pwede nilang advantage laban sa ibang agent. Pinag-iisipan naman ni Kei kung paano niya babaguhin ang kanyang pag-uugali at ang kanyang kawalan ng simpatsya sa mga tao. Nang sa ganon ay mag-reflect din ang ugali ng kanyang IBM at sundin siya sa kung ano ang gusto niyang iutos. Habang nakaupo si Kei mag-isa ay lumapit sa kanya ang isang kasamahan at sinabing si Nakano ay mahusay sa pagkuha ng tiwala ng ibang tao samantalang si Kei kung ikukumpara ay parang kabaliktaran. Pero sinabi nitong na kay Kei ang kakayahan ng isang leader na kailangang pigilan ang emosyon nang sa ganon ay matapos ang misyon kung kinakailangan. Nagpunta sina Nakano at Kei sa kakahuyan kung saan gusto niyang subukan kung lalabas ang kanyang IBM sa pamamagitan ng pagpapakamatay ng ilang beses gaya ng ipinayo sa kanya ni Ogura. Natatakot pa rin si Nakano na mamatay pero sinabi sa kanya ni Kei na wala siyang dapat ikatakot. Umalis si Kei at nagpunta sa ibang lugar upang subukan din na tawagin ang kanyang IBM. Hinarap niya ang kanyang IBM na walang takot at nang papatayin na siya nito ay bigla itong tumigil. Sinabi niya sa kanyang IBM na malaya na itong gawin ang gusto nito at hindi na rin niya uutusan pero sinapak siya ng ghost at sinabing napapaligiran siya ng mga bobo. Ipinaalala ni Tasaki kay Kei na ang matalik nitong kaibigan na si Keito ay nasa juvenile detention dahil sa ginawang pagtulong kay Kei. Samantala ay nakilala ni Keito ang kanyang bagong kasama sa selda. Ang bagong moody teenage cellmate ni Keito na si Kotobuki Takeshi ay minsang nakatakas sa pasilidad at kusa ring bumalik 2 araw lang ang lumipas. Ayon kay Takeshi ay natagpuan na lang niya ang kanyang sarili na nakalaya na at hindi niya alam kung paano nangyari. Nagtataka rin umano ang mga pulis dahil wala namang ebidensya na nagpapatunay na tumakas nga si Takeshi kaya ipinasok ito sa isang group dorm. Tinanong din si Takeshi ng 3 preso kung paano siya nakatakas. Nang sinabi niya na hindi niya alam ay pinipilit siya ng katabing preso na magsalita pero namagitan si Keito at sinabing tigilan si Takeshi. Ngunit sa halip na magpasalamat kay Keito ay sinabi ni Takeshi na huwag makialam. Pagpasok sa loob ng banyo ay sinikmurahan ng 3 preso si Takeshi.
Pumasok din si Kato sa loob ng banyo para tulungan si Takeshi pero siya naman ang binalingan ng tatlo hanggang sa dumating ang mga pulis at natigil ang away. Sa isang balita sa TV ay sinabing patay na si Iwasaki Keita na isa sa mga nasa listahan ni Sato kasama ang kanyang mga bodyguard. Habang nagbabasa si Kato ay nakiupo sa kanya si Takeshi at tinanong kung anong kapalit ng ginawa niyang pagtulong kay Kei kung saan sinabi niyang iniwanan siya nito. Dahil dito ay sinabi sa kanya ni Takeshi na kahit tinutulungan pa niya ito ay wala din siyang mapapala kagaya ng ginawa ng kanyang kaibigan. Sa isang lumabas na balita ay pinatay ang dalawa pa sa listahan ni Sato. Dahil dito ay sinabi ni Tosaki sa grupo na pagbutihin palalo ang pagsasanay upang makapaghanda sa laban. Nanindigan naman ang gobyerno sa banta ng terorismo at walang balak na sumunod sa demand ni Sato. Dumating sina Douglas Almeida at Carly Myers na mukhang masarap at matambok mula sa US Department of Defense at nakipagkita sa kanilang mga Japanese counterparts upang imbestigahan ang pagkamatay ni Professor Ogura na pinaniniwalaan nilang pinatay ni Sato pero ang totoo ay buhay pa rin bilang bahagi ng plano ni Tosaki. Sa pagpapatuloy ng pagsasanay ay itinuro ni Ogura kung paano madedetect ang isang IBM kahit hindi ito nakikita pero sinabi rin niya na ang pinakamahusay na paraan ay patumbahin ang agent na nagpatawag sa IBM. Sa bilangguan ay sinimulang bugbugin ng tatlong nasa hustong gulang na bilanggo si Takeshi at hinawakan siya at muntik ng pasukin sa puwet pero tinulungan ulit ito ni Kato na hindi rin nakatiis na tumulong. Habang pinagtutulungan ng tatlong itlog na bugok si Kato ay inactivate ni Takeshi ang kanyang IBM para protektahan si Kato na ngayon ay napagtanto na si Takeshi ay isang agent. Sa kabila ng pagiging matulungin ni Kato ay naiinis sa kanya si Takeshi kaya inalok siya nito kung gusto niyang makalaya sa bilangguan para tulungan si Kei. Saka pinakita ang kanyang ghost na may pakpak na panabong. Para sa field training ay ikinagulat ni Kei ang rubber bullets na kanilang gagamitin pero sinabi sa kanya na hindi pa sila pwedeng gumamit ng totoong bala dahil baka makadisgrasya. Samantala ay nanonood si Nakano ng balita kung saan dalawa sa taga Matsunami Chemicals ay pinatay ngayon lang. Sa pakikipag-usap ni Tosaki kina Douglas at Carly ay sinabi niyang hindi niya alam ang eksaktong detalye ng pagkawala ni Ogura pero ayon daw sa kanyang source ay may isang IBM na umatake. Ipinakita sa kanya ang larawan ng bodyguard ni Ogura na namatay at nagtanong ang Kano kung bakit magkalayo sila ni Ogura. Sinabi naman ni Tosaki na walang sabwatang nangyari sa kanyang mga staff. Dahil sa pagsususpecha sa kanya ng Amerikano ay umarting inosente si Tosaki at sinabi na lang niya na nakatanggap siya ng balita ng oras na yun na natagpuan na si Kei. Lumabas si Tosaki sa room habang naguguluhan pa rin ang isip ng Amerikano at naniniwalang may milagrong nangyari. Isa pang laman ng balita kung saan 4 na tao sa listahan ni Sato ay napatay. Ang koponan ni Tosaki kasama sina Kei at Ko ay nagdagdag ng kanilang paghahanda upang harapin si Sato. Sinubukang kausapin ni Tosaki ang boss nitong minister na huwag munang lumabas pero insulto lang ang narinig ng lalaki mula sa kalbo. Kaya gamit ang isang flash drive ay inutusan ni Tosaki si Shimamura na nakawin ang schedule ng ministro mula sa secretary nito at habang iniistorbo ang secretary ay kinukopya naman ng Black Ghost ni Izumi ang data sa computer. Habang naghihintay si Tosaki sa parking lot ay nakabantay naman sa CCTV ang Amerikano. Matapos makuha ang impormasyon ay agad nagpaalam si Shimamura pero tinanong siya ng secretary kung may nangyayari na sa kanila ni Tosaki dahil palagi silang magkasama at sinabi naman niyang inosente pa siya sa ganoong bagay. Sa kabilang banda ay nagsasanay pa rin si Kei at ng iba pa at nagawa ni Kei na matalo si Ko sa shootout practice gamit ang ghost nito. Pinuntahan naman ng dalawang Amerikano si Tosaki para muling kausapin pero nang sinabi ni Tosaki na wala siyang oras ay pinatulog siya ng Amerikanong lalaki. Nang makarating si Shimamura sa parking lot ay nakita niya si Tosaki na inilalagay sa kotse ng Amerikano at siya ay umatake kasama ang kanyang IBM. Ngunit nagulat siya dahil maging ang sexing Amerikana ay isa din palang agent at nagpalabas ito ng sariling ghost na nilabanan ang ghost ni Izumi. Sa kasamaang palad ay mas magaling lumaban ang IBM ng matambok na Amerikana at natalo niya si Izumi. Sinabi ni Douglas na gagawin niyang sex slave na tulad ni Carly si Izumi dahil nagagawa nitong mag-reset at virgin lagi pero nang marinig ito ni Izumi ay agad itong tumakbo dahil alam niyang malaki ang Amerikano. Buti na lang at may dumating na rocker na doktor kaya tuluyang nakatakas si Izumi. Umalis ang mga Amerikano kasama ang walang malay na si Tosaki sa kanilang sasakyan at sinabi sa magandang Amerikana na sekretarya na malilintikan ito pagkatapos. Habang duguan si Shimamura ay naalala niya noong Yoko Tainaka pa ang kanyang pangalan na isang high school na malaki ang hinaharap. Ngunit narinig niyang nais siyang ibenta ng kanyang stepdad dahil isa siyang agent kaya tumakas na lang siya at naging runaway chicks. Kaso ay sa kalsada siya napadpad at nakilala si Moymoy Palaboy. Pero walang dumating na tulong mula sa mga vlogger na tumutulong sa mga pulubi kaya sa huli ay sa hospital siya napunta kung saan nakita niya si Tosaki.
Samantala ay walang awang pinahirapan ni Almeida si Tasaki upang malaman kung nasaan si Ogura pero ayaw magtapat ni Tasaki. Kaya tinurukan siya ng pampahirap huminga ng Amerikanang chicks na puwet palang solve na. Matapos gumaling ang mga sugat ni Shimamura ay agad siyang bumalik sa kanilang kampo para sabihin ang lahat ng nangyari. Kaagad na humingi ng tulong si Kei kay Mr. Hirasawa ng ibang lugar na kanilang pagtataguan sa halip na iligtas si Tasaki. Pilit kinukumbinsi ni Shimamura si Kei na kailangan nila si Tasaki para talunin si Sato na sinigundahan naman ni Nakano dahil sa lihim nitong pagtingin kay Shimamura. Sa isang flashback kung saan nagpalit ng pangalan si Shimamura mula sa dati niyang pangalan na Yoko Tainaka ay sumumpa siyang poprotektahan niya si Tasaki sa panganib mula sa mga agent. Nang nakahanap na sila ng hideout ay ginamitan ni Shimamura ng karate si Kei bago pinadapa at iginiit na mas kailangan nila ngayon si Tasaki. Nagbago ang isip ni Kei nang makaramdam ng malambot na siopaw kaya sinabi niyang ililigtas na lang nila si Tasaki. Sinabi ni Ogura ang isang safe house na posibleng pinagdalhan kay Tasaki at sinalakay ng koponan ni Kei ang safe house. Gamit ang mga night vision goggles ay pumasok ang koponan sa madilim na safe house saka pinatulog ang ilang mga bodyguard na Amerikano. Nang biglang bumalik ang ilaw sa silid ay tinamaan si Nakano ng bala ng baril pero muling nakatayo pagkatapos. Ginamit din ni Kei ang kanyang Black Ghost upang maklear ang area. Nakatakas sina Almeida at Myers kasama ang nanlulupaypay na si Tasaki sakay ng kotse bago pa sila maabutan ni Shimamura pero inutusan ni Kei ang kanyang Black Ghost upang hanapin sila at maglagay ng tracker sa kanilang sasakyan. Nakipaghabulan ang koponan sa pamamagitan ng kotse pero patungo na si Almeida sa US Embassy kung saan walang sino man ang makakapasok kahit mga pulis at sundalo pa ng Japan. Sa kabilang banda ay naghahanda naman ang grupo ni Sato para patayin ang target nilang ministro. Habang hinahabol si Almeida ay ipinadala ni Kei ang kanyang IBM sa unahan upang harangin sila na naging sanhi ng pagbangga nila sa kotseng minamaneho ni Shimamura. Nireset ni Almeida si Myers at sila ay nagpatuloy sa paglalakad habang si Shimamura ay kakagising lang nang dumating si Kei. Nang maabutan sila ni Shimamura ay inutusan ni Almeida si Myers para pigilan siya at ginamit niya ang kanyang Black Ghost at pinabagsak si Shimamura. Magaling na nga sa pakikipaglaban ay maganda pa. Solve talaga. Sumabog sa galit si Shimamura kaya nakapag-ipon ng enerhiya upang palabasin ang kanyang Black Ghost at tinapos ang counterpart nito. Dahil sa kabiguan ni Myers na pigilan si Shimamura ay itinakwil siya ni Almeida. Sa halip na si Myers ang barilin ni Shimamura ay si Almeida ang kanyang tinamaan gamit ang isang tranquilizer dart upang manahimik. Pinulot naman ni Myers ang baril ni Almeida at binaril ito dahil sa sobrang sama ng loob at umalis siyang kekembot-kembot pa para magbagong buhay. Nang magising si Tasaki ay nagalit siya kay Shimamura sa ginawa ng team na pagligtas sa kanya sa halip na sundin ang plano nilang hulihin sa bitag si Sato. Kasabay pala ng mga oras na iyon ay natatakot na ang ministro kasama ng iba kay Sato. Akala nila ay ligtas na kaya lumabas ang minister kasama ng iba pa pero naroon lang pala si Sato na nagkunwaring patay at pinatay nito ang mga bodyguard ng minister. Sinubukan ng minister na suhulan si Sato ng 10,000 pero hindi interesado si Sato kaya pinatay pa rin niya ang Poltak. Nagulat naman si Tanaka sa ginawa ni Sato dahil akala niya ay may 10,000 na sana sila pero pinaliwanag ni Sato na basta politiko ay sinungaling kaya huwag daw itong magpapauto. Pagbalik sa hideout ay nagpadala si Kei ng fake email sa mga Amerikano gamit ang laptop na nakuha nila sa kotse ng mga ito na nagsasabing si Sato ang may pakana ng lahat pati na ang pagkawala ni Ogura. Samantala ay inanunsyo ni Sato na papatayin niya ang natitirang target na si Pangulong Has Higuchi ng Musashi Heavy Industries sa isang pulong ng mga direktor sa loob ng 3 araw. Nagtataka naman ang mga kasama ni Sato kung bakit kailangan niyang sabihin ang petsa at oras ng susunod nilang pagpaslang kung saan malalagay sila sa alanganin pero sinabi sa kanila ni Sato na hindi sila malalagay sa alanganin dahil meron na silang secret weapon na magagamit. Sa isang press conference ay inihayag ni Chief Cabinet Secretary Mitsoy ang isang bagong makapangyarihang anti-agent special force. Sinabi ni Tasaki na ang mga anti-agent special force ay kumpleto sa mga makabago at hindi makataong mga sandata. Kung ito lang ang makakapigil kay Sato ay mukhang hindi na kailangang lumaban ni Kei pero sa palagay nito ay hindi ganun kadali. Gayunpaman ay nakapagpasya na si Kei na hulihin si Sato kahit anong mangyari dahil yun naman ang dahilan kung bakit siya nakipagsanib puwersa kina Tasaki. Ipinakita sa mga opisyal ang mga makabago at delikadong armas na panlaban sa mga agent at maging sa mga Black Ghosts. Sinabihan naman ni Sato ang gangster na si Nek Ozawa na supplier ng kanyang mga armas na magtungo muna ito sa ibang bansa dahil magkakaroon muna ng digmaan sa pagitan ng gobyerno at ng mga agent na pinamumunuan niya. Sa hideout ay binalangkas ni Kei ang kanilang bagong plano kung saan kapag nagtagumpay si Sato laban sa AASF ay saka pa lang sila aatake.
Nakipagpulong si Tasaki kay Sok Abe upang makabalik siya sa posisyon pero nang tinanggihan siya ng politiko ay blinakmail niya ito gamit ang recorded audio ng usapan nila ng namatay na minister. Sinabi ni Tasaki na ilalabas niya ito sa publiko at kasamang madedamay si Sok Abe. Kaya sa huli ay pumayag si Sok Abe na gawin ang lahat ng gusto ni Tasaki kasama na ang pagkakaluklok ni Tasaki pabalik sa council. Sa araw ng pulong ng Musashi Heavy Industries ay sinimulan ni Sato ang kanyang pag-atake sa pamamagitan ng mga electronic devices na inilagay niya sa likod ng sasakyan kung saan pinasabog niya ito na naging dahilan ng pagkawala ng kuryente. Sinundan ito ng pag-atake ng mga drones at pinasabog ang ilang sasakyan at mga pulis. Dahil sa pagsabog ng EMP na dulot ng mga agent ay nasira ang lahat ng electronics na gadget sa lugar kaya hindi na rin magagamit ng anti-agent na mga sundalo ang kanilang mga advanced technology taser gun at airburst grenade launcher. Maging ang kanilang mga communication equipment ay hindi na rin nila magagamit. Gayunpaman ay nagpasya pa rin si Kei na magpatuloy sa pag-atake sa halip na maghintay hanggang maisagawa ni Sato ang plano nito. Pumasok ang grupo ni Sato sa gusali ng Musashi Heavy Industries at doon ay kinalaban nila ng tradisyonal na putukan ang mga sundalo. Alam ng mga sundalo na walang kamatayan ang mga agent ngunit hindi sila natatakot sa mga ito dahil sila ay baguhan pa lang. Nagawa nilang matalo ang ilang mga agent at mahuli ang mga ito ngunit inatake sila ng ghost ni Koji kaya namatay ang ilan. Pero nagawa pa rin nilang maputukan ng tranquilizer si Koji at hinuhuli nila ito nang dumating si Sato at pinatay ang ilang sundalo. Napagtanto ng mga sundalo na dating sundalo si Sato at sinubukan nilang hulihin ito. Ngunit sa huli ay masaya si Sato sa pagpaslang sa mga kawawang sundalo. Nagpunta ang grupo ni Kei sa palapag kung saan naroon ang target ni Sato at doon ay pinigilan nila ang pag-akyat sana ni Koji at Sato. Nang makarating si Sato sa silid ng pagpupulong ay bihag na ni Kei si President Has Higuchi at nagbantang papatayin ito kapag hindi niya ibinaba ang kanyang baril. Kapag namatay ang presidente ay lalabas na natalo si Sato sa sarili nitong laro. Ibinaba ni Sato ang kanyang baril pati na ang kutsilyo. Saka biglang lumabas sina Izumi at Ko at pinatamaan ng tranquilizer si Sato. Kaso ay ginamit nitong pangsangga ang ghost pero hindi nito nailagan ang ghost ni Kei na nakakapit sa kisame. Inakala ng grupo na tapos na ang laban subalit pinagbabaril ng IBM ni Sato sina Izumi at Ko na parehong knockout. Nagulat si Kei dahil nakakakilos pa rin ang ghost ni Sato kahit nakatulog na ang master nito. Pinabagsak ng IBM si Kei bago nireset si Sato sa pamamagitan ng pagbaril dito. Samantalang naging tambay lang ang ghost ni Kei. Sa paggising ni Sato ay naitapon si Kei palabas ng kwarto kung saan naroon ang mga tao na kasama ng bida na busy sa pakikipagputukan. Sinubukan ng mga tao na tulungan si Kei at atakehin si Sato pero niligtas ng IBM ang kalaban at pinagpapatay ang mga kawawang tao. Kitang-kita ni Kei ang kamatayan ng naging close nitong hitman. Nilabas ni Sato ang kanyang pangkarne at binalak na pugutan ng ulo si Kei ngunit pinaputukan sila ng bagong dating na mga sundalo kaya napilitang umatras ang mga agent. Hawak-hawak nila ang presidente ng kumpanya upang makuha ang pisikal na susi ng mga nakuha nilang advanced technology weapon. Saka din ito pinatay ni Sato na kinainis ni Koji dahil hindi pa niya nakuha ang testimonyo ng matanda tungkol sa pag-experiment sa kanya. Sina Kei at Nakano ay inaresto ni Sok Abe at binalak silang dalhin dahil kasabwat daw sila ni Sato at gawing may sala ng lahat. Pero nagalit si Tasaki at pinatulog si Sok Abe saka pinalaya sina Kei at Nakano. Sa sasakyan ay naiinis si Tasaki sa kanilang kabiguan na mapigilan si Sato at nagdalamhati si Kei sa pagkamatay ni Menoba at ng iba pa. Sa hideout ay galit na sinisi ni Tasaki si Kei at pinagpaliwanag kung anong nangyari pero tahimik lang na tinanggap ni Kei ang pagkakamali. Kalaunan pa ay nalaman nila sa balita na maging sina Izumi at Tasaki ay naging wanted na rin dahil sa pagpapalaya nito sa mga kasama. Natawa na lang ang lalaki at nasabing nasira ang lahat dahil lang sa isang kaunting pagkakamali. Habang magkahiwalay na naghahanda ang mga gobyerno ng Japan at US para sa ikatlong wave ni Sato ay nagsimulang magduda ang ilan sa mga agent ni Sato kung talagang pinapahalagahan ng kanilang pinuno ang mga karapatan ng agent. Muling umatake ang grupo ni Sato na nakadamit terorista na nakasakay sa truck. Pinatay nila ang bantay ng isang military base sa kaharapang nakipagretratan sa mga kawawang militar. May laban sana ang mga sundalo kung hindi lang immortal ang kanilang mga binabaril. Nahihirapan ang ilang tao ni Sato sa pagkuha sa isang gusali pero ginamit ni Sato ang advanced cannon na nakuha nila sa Musashi Industries at pinasabog ang mga sundalo. Ito rin ang ginamit niyang pampasabog sa mga natirang commander na nagtatago sa isang kwarto na lalaban pa sana pero nasunog lang sila. Sa kanyang broadcast mula sa base ay inanunsyo ni Sato ang simula ng kanyang ikatlong wave at hinihiling na ibigay ng gobyerno ng Japan ang lahat ng state of affairs sa agent sa loob ng isang linggo. Ang pagkabigong matugunan ang deadline na ito ay nangangahulugan na ilulunsad niya ang mga chemical missiles at lilipulin ang lahat ng tao sa Japan.
Sa panonood ng broadcast ay napagtanto ni Tasaki na problema na ngayon ng lahat ng tao sa Japan ang ginagawa ni Sato at hinikayat nito ang grupo na pigilan muli si Sato. Subalit nagulat sila sa pagtanggi ni Kei na tumulong saka mabilis itong umalis. Kasunod ng kaguluhan at mga pagbabanta ni Sato ay nagdeklara ang gobyerno ng state of emergency. Nag-alok din ng tulong ang US government upang labanan si Sato ngunit nag-atubili ang mga Hapon. Pinag-iisipan pa rin ng grupo kung paano nila lalabanan si Sato ngayong wala na silang armas at umatras na rin si Kei dahil hindi na nito kayang tawagin ang Black Ghost. Para maisalba ang buhay ng mga tao ay nag-alok ang gobyerno ng ilang isla sa Japan para kay Sato at sa mga agent ngunit galit na naglunsad si Sato ng nerve gas projectile upang higit pang igiit ang mga kahilingan nito para sa ganap na kontrol sa Japan. Binigyan ni Sato ang gobyerno at mga tao ng 3 araw para umalis ng Japan bago niya tuluyang e-launch ang lahat ng kanyang mga missile na may halong poison gas. Ngunit ang hakbang na ito ni Sato ay hindi nagustuhan ng mga kasama niyang agent dahil ang nais sana ng mga ito ay proteksyon sa mga agent. At ang hakbang ni Sato ay nagdulot ng mas matinding tensyon sa agent at mga tao. Ngunit ayaw ni Sato na may nakikialam sa kanya kaya sinabi niyang kaya niyang tabasin ang ulo ng mga kasama kahit sa oras na iyon. Kaya umalis na lang ang mga agent dahil naiisip nilang baliw pala si Sato. Naisip nilang puntahan na lang si Kei para magpatulong dahil ito lang ang makakapigil kay Sato. Dahil sa paglunsad na ginawa ni Sato ay naudyukan ang ilang sibilyan para tugisin ang pamilya ng mga agent kasama ang kapatid ni Kei na si Eriko sa ospital. Iniligtas ni Kei si Eriko kahit hindi pa niya kayang tawagin ang kanyang IBM. Muntik na silang gawing buttered chicken ng mga nagagalit na sibilyan pero biglang dumating si Kito kasama si Kotobuki at ang astig nitong ghost at niligtas ang magkapatid. Matapos ipagbilin kay Kito na bantayan si Eriko ay nagpasya si Kei na bumalik sa grupo ni Tasaki upang pigilan si Sato. Nag-alinlangan si Tasaki kung anong magagawa ni Kei at para patunayan na nagbago ito ay tinawag nito ang sariling Black Ghost. Sinubukan ng mga puwersang Hapones na umatake ng palihim kay Sato ngunit nahulog sila sa isang bitag at napatay. Plano ng militar ng US na palabasin ang nerve gas sa mga tunnel sa ilalim ng military base na kinubkob ni Sato para patayin ang mga agent sa loob subalit madadamay ang mga mamamayan malapit sa lugar. Hindi sang-ayon ang mga Hapones pero may 7 oras na lamang sila para kumilos bago ipatupad ng Amerika ang plano. Samantala ay nakipagkita sina Tasaki at Kei sa dating mga tauhan ni Sato na sina Mesumi Okayama, Takahashi at Jen na nag-aalok na tumulong upang madakip si Sato. Noong una ay alanganin ang dalawang bida kung magtitiwala sila sa mga agent pero biglang tinawagan ni Sokabe si Tasaki para magpatulong laban kay Sato. Kaya agad na tinawag ni Tasaki ang mga agent para sama-sama silang pigilan si Sato. Nang makita ni Ko ang dalawang agent ay nagalit ito dahil sila ang nagtago sa matandang agent na tumulong sa kanya na makatakas pero sinabi ng dalawa na pinalaya din nila ang mga ito noon. Ipinakita ni Okayama ang kinuha nilang mga baril at armas mula sa military base kaya may magagamit na sila laban kay Sato. Nagplano ang mga bida ng paraan kung paano nila matatalo si Sato at sinabi ni Kei na ibabaon nila sa lupa si Sato nang sa ganon kahit na mag-regenerate pa man siya ay nakabaon na siya sa lupa. Nag-uusap noon ng walang kwentang bagay ang dalawang agent na kalaban nang maramdaman nilang may paparating. Akala nila kung ang grupo ng mga Amerikano ang dumating pero ang grupo lang pala ni Kei ang bumulaga sa kanila. Nainis si Sato dahil sinira ni Kei ang kanyang plano na Amerikano sana ang makakagyera niya. Nagbarilan sila at naglaban ang kanilang mga IBM pero walang laban ang ghost ni Kei. Saka sinakatuparan ni Kei ang plano na magpahabol sila sa isang lugar kung saan nila ibabaon si Sato. Hinabol sila ni Sato at Koji at kahit ilang beses nang pinalabas ni Kei ang kanyang IBM ay madali lang itong tinatalo ng ghost ni Sato. Tumulong din si Okayama sa pagdepensa kina Kei at ng iba pa at nagpalipad ito ng mga sumasabog na drone. Pero pinabagsak lang ito nang gumaling na sa pagbaril na si Koji. Pagdating nila sa spot kung saan nila ibabaon si Sato ay pinasabog nila ang tunnel saka sinabi ni Kei ang balak ng mga Amerikano sa kanya. Pinasabog ni Kei ang bomba sa tunnel at natabunan ng dalawang kalaban na agent. Pero nagawa pa ni Sato na pasabugin ang time bomb na nilagay nito sa ilalim ng tunnel. Kaya nakalaya ulit ito at hinahunting nito ang mga bida. Unang nakita ni Sato sina Tasaki at Izumi kaya napilitan si Izumi na labanan si Sato gamit ang IBM nito. Pero mas malakas ang IBM ni Sato kaya dehado ang babae at si Tasaki. Maabutan na sana ni Sato ang dalawa pero niligtas sila ng isang bodyguard na natirang tao. Nasaksak ito ni Sato ngunit astig ang hitman dahil nagawa pa nitong magpaputok ng granada kasama si Sato. Dahil hindi na makapaghintay ang mga sundalo ay pumasok na rin sila sa tunnel pero pinigilan sila ni Takahashi para makapunta sina Kei at Ko sa kinaroroonan ni Izumi. Pinapaalis ni Tasaki si Izumi at sinabing malaya na ito sa kanilang kontrata. At dahil malaya na ay hindi na nito pinakinggan si Tasaki at hinarap si Sato.
Kaso ay natigok lang siya. Pupugutan sana siya ni Sato pero dumating ang IBM ni Kay at sinaktan si Sato. Kaso ay dumating din si Koji at ang ghost nito at kinalaban naman si Izumi. Natalo uli ang ghost ni Izumi saka muling dinukot ng ghost ni Koji ang kanyang boobs at muling namatay ang babae. Nagawa naman ni Ko na makapagpalabas ng mahinang ghost at maistorbo si Koji at dahil dito ay nagkaroon ng panahon ang babae na barilin ng tranquilizer si Koji. Nak-corner ni Sato si Kay at binugbog ang mas bata. Sinabi nitong sa wakas ay magagawa na nitong mapugat ng ulo si Kay sabay labas ng kanyang pangtabas. Tatagpasin na sana ni Sato ang ulo ni Kay pero ang kamay niya ang naputol at sinaksak ang kanyang dibdib ng isang IBM ni Kay. Saka biglang naglabasan ng sangkatutak na IBM ni Kay at binugbog nila si Sato at tinaas ang katawan at pinugot ang ulo at siya ang nanood ng sarili niyang nag-regenerate. Pagkawala ng mga IBM ni Sato ay muling bumangon si Sato pero niretreat siya ng mga dumating na sundalong Amerikano at pinatulog gamit ang tranquilizer. Dumating din si Natosaki at Sokabe at sinabi nila sa mga Amerikanong sundalo na hindi nila pwedeng kunin sina Kay at Ko at Izumi. Pagkaraan pa ng ilang araw ay nagkaroon ng civil rights ang mga agent tulad ng mga tao. Akala ni Kay kung tapos na ang lahat pero ibinalita sa kanya ni Tosaki na sa araw ding nahuli ng Amerikano sina Sato at Koji ay sumabog ang sinasakyan nilang helicopter. Ipinakita din na kasama pala si Sato sa Marine na nanghuli noon ng unang agent na nahuli nila sa Africa. Kaya malaki ang posibilidad na ang isang tao ay maging agent. At natapos ang series. Kung nagustuhan mo ang video ay like na yan agad para more anime series recaps to come. Kung nabitin ka dodong ay panoorin mo ang iba pa naming mga videos dahil lahat yan ay mapapawaw ka.